Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para matulungang maiahon sa kahirapan ng mga miyembro ng batayang sektor. Tututukan natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, aksyon laban sa kahirapan. Makakapanayin po natin ngayon dito sa ating programa si Acting Vice Chairperson for the Basic Sectors and Sectoral Representative Paul Paraguya ng NAPSI Non-Government Organization Sectoral Council upang talakayin kung ano-ano ang mga agenda ng mga sectoral council meetings na kasalukuyang isinasagawa at kung ano ang mga resolusyon na kanilang inaasahan na maipapasa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Paul. Sir Audrey, magandang umaga at saka mga kasama natin sa buong bansa at saka sa natin sa PTV4. Good morning sa inyong lahat. Alright. Sir, bilang Acting Vice Chairperson for the Basic Sectors ng National Anti-Poverty Commission, ano po yung papel na ginagampanan ninyo at ng mga batayang sektor sa komisyon, partikular sa pagtitiyak ng ugnayan ninyo sa pamahalaan ukol sa laban sa kontra kahirapan? Maganda yung pakay na yan, Sir Audrey, kasi yung bansa natin nasa very high poverty incidence at yung batas ng sinasabi niya, dalawang major sektor, yung government saka yung batayang sektor. Marginalized yun eh. Yung mga kasama natin na marginalized, the poor, the farmers, the fisher folks, yung women, basta marginalized sila at saka kasama sila sa batayang sektor. At ang ginagawa natin dyan, kasi nandyan si government, ay ini-institutionalize ng batas na yung mga mahihirap, the poor, becomes part of the solution institutionally. So yun ang ginagawa natin dyan sa batayang sektor. Sinasama natin at inuorganisa natin ang lahat ng mga kasama natin ng mga marginalized sector, lalo na yung IPs, fisher folks, farmers, and the many, and including even the victims of the disaster. So we institutionalize yung agenda nila para masama doon sa mga programa, sa mga plano ng ating government. Yan yung, Sir Audrey, ang mahalagang ginagawa natin dyan sa batayang sektor, sa NAPSI. Okay, Sir Paul, gawin natin, i-detalye natin. Kasalukuyan po nagsasagawa ng mga konseho ng mga batayang sektor ng kanilang mga sectoral council meetings. So ano po yung mga agenda ng meeting na ito at maaari ba kayong magbigay ng ilang resolusyon na inaasahan ninyong maipapasa? Yung sinasabi natin kanina, 14 kami lahat. At yung every sector ay may mahalagang agenda na gusto nilang itulak every term, that's 3 years, no? So, for example, kung tingnan natin yung mga kasama natin sa kababaihan, Sir Audrey, mahalaga sa kanila yung gender and development, Magna Carta for Women. So, tinutulak nila yun na may mga resolusyon, lalo na sa mga offices, lalo na doon sa komunidad, na palaging bigyan ng respeto ang kababaihan. And all the other sectors also. Yung mga magsasaka, Sir Audrey, mahalaga sa kanila yung agrarian reform. Yung IP, Sir, grabe yung issue ng mga kasama nating katutubo. Lalo na doon sa land tenure, land access. So yan yung mga resolutions na gusto nating mapasa. And we are preparing for a big summit this end of month. Okay, Sir Paul, ano yung mga regional basic sector coordinating councils at paano ginagampanan ng mga batayang sektor yung pagsusulong ng inyong legislative agenda sa mga local bodies na ito? Yes, sir. Yung mga councils natin, yung 14 councils, are national push. So yung national programs, national policies. RBSCC is a regional level, geo-regional level. So yung mga batayang sektor natin ay nag-i-engage doon, lalo na doon sa Regional Development Council, which is a very important structure ng government sa regional level. So we try to push geographic regional agenda. Kung may mga housing programs sa local, kung may yung mga mangingisda, Sir Audrey, very important sa kanila yung water allowance nila doon sa ano. So RBSCC is an operational structure, Regional Basic Sector Coordinating Council, is a structure of the poor. So that the poor becomes part of the solution at the regional level. Yan yung mahalaga dyan sa RBSCC. Well, itong mga policies na ito, ang pinaka-importante dito yung implementation. At Yes, sir. with the implementation, kailangan ng
coordination ng lahat ng sektor or ng mga kasapi dito. So, paano po ninyo nasisiguro na ito po yung nai-implementa, itong mga napag-usapang polisiyang ito? Gawa ng may batas. So because there is a law, our national government agency partners respects the poor. And we are in one big house, and that's NAPSI. At yung ginagawa natin, sa national, mayroong TAO-TWG, sa local, mayroong RBSCC, kasama natin doon mga regional directors, yung mga regional ng mga offices. At doon pinag-usapan. At sinisiguro natin na pag uupo yung mga kasama nating batayang sektor, ay may klarong bit-bit na agenda. At doon nila sinasabi at nire-respeto. Dinidebate din. Kasi malamang iba ang posisyon ng batayang sektor sa government. Okay lang yan, walang problema. Ang importante ay mag-dialogue, mag-discuss, at the end of the day, mag-agree kung saan hindi magkasundo, at kung saan magkasundo, yun ang itutulak hanggang national, hanggang maging policy siya sa national. Okay, sa pinaka-most recent na policies na inyong tinalakay, maaari po ba kayo magbigay ng example na direktang nakaka-apekto o nakakatulong sa ating mga kababayang nasa laylayan ng lipunan? At least nakatulak tayo, sir, yung mga senior citizens natin. Meron na ngayong department. At maliban doon, yung Magna Carta for the Poor. Unify natin ang lahat ng mga programs, policies for the poor at naging Magna Carta for the Poor siya. So, batas na yan at nakatulak tayo dyan. And then many, lalo na doon sa DILG ng mga policies about participating local special bodies, nakatulak din tayo doon sa mga policies na yon. No? At well, yung sinasabi ko doon sa land tenure access. Grabe ang challenge dyan. At ang natulak natin dyan ay napaupo natin yung mga ahensya na mag-usap. Kasi paminsan, hirap sila mag-usap kaagad. No? So, NAPSI Basic Sector was able to bring them together and talk about it. Paano nga ba talaga yung pag-ano ng mga resources na gano'n? Well, 3 years na lamang po ang natitirang panahon ng Administrasyong Marcos. At by 2028, ano po ba yung mga goal ninyo na ma-accomplish? Yung instruction po ng ating mahalagang chairperson ng komisyon, si Presidente, single digit by 2028. And that's around 9%. And that's, well, the remaining millions of poverty family households. So, ang ginagawa natin ngayon ay kinukonsolidate natin yung mga kasama natin ng mga poor doon talaga sa area sa LGU level. At nagpe-prepare tayo ngayon kasi bago ang mga mayors, governors. So we're preparing, organizing everyone to engage the local level para magkaroon ng poverty reduction action plan sa LGU na level. At aakyat din sa taas hanggang sa Congress at saka sa Senate. So what we are saying is the poor becomes part of the solution even at the LGU level at hanggang papunta sa GAA, Congress at saka sa Senate. Well, sa usapin po ng lupain, sinasabi nyo na may mga conflict at may mga challenges. Maaari po ba kayo magbigay ng example patungkol dito? Classic example niyan, sir, ang ginagawa natin na may action tayo, Kibaritan, doon sa Bukidnon. 42,000, sir, military reservation. Grabe ang overlap. CLOA, yung SADAR, Agrarian Reform, CLOA, CBFM, agreement with DNR, tapos nandyan pa yung ancestral domain title. So what we're doing now is bringing them together, Secretary Gibo and yung mga bagong secretary ng DNR, tsaka yung sa DAR. Yeah. We will have to bring them together. We have to bring them together at the national level. Kasi hirap na yung mga battalion commander at saka yung regiment commander ng army doon. Sabi nila, sir, hindi na sa aming level yan. If we have to amend the military reservation, hindi na sa aming level yan. Isa yung area na yan. Yung batas ng water, yung water na na pinahintulutan na yung malaking commercial, pumapasok doon sa water area sana ng mga fisher folks. Tinutulak din natin yan na mahirap naman yun siguro. But we respect private property and the right of all. But the law says we have to give preferential option for the poor and even the church says about it. So that area, we are very clean in that. Well, Sir Paul, may mga some cases na yung local government officials, yung mismo nagmamayari ng mga lupain na yun, or umaangkin, o land grabbing, So itong mga kababayan natin na minsan wala naman talagang boses, paano sila makakalapit sa national government, sa mas mataas na baitang ng gobyerno para matulungan sila? Oh, we always respect everyone. Private property of the Philippines, yes, that's respected. But
whenever there are land conflicts, the best chance for the poor, sir, is being able to link with national government. Because local guys, local private sector, and even local government officials has their own power. So, well, ang fighting chance namin, sir, is the national. If we are able to join the national, that's the best chance for the poor. Well, I hope na lahat po ng goal ng NAPSI ay makamit before ang 2028. Ano? Sir. So muli, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon na ibinahagi you. sa amin Thank you. ngayong umaga at sana makatulong ito sa ating mga kababayan. Yan po muna ang ating napag-usapan, mga ka-RSP. Inihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo at samahan ninyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.